Hello, good morning, everyone. So today, i-discuss ko sa inyo some of the function formulas. So for number one, meron tayong sum. So ang example ng formula ng sum ay equal sum, open parenthesis, then ito yung range nyo. For example, yung data nyo nasa A4 to A10. So ang kukunin niyang sum ay yung sum ng A4 to A10. So ito yung example ng formula ng sum. So ang ibig sabihin ng sum adds the values in cells from A4 through A10. So ang i-add niya yung A4 through 810. Mamaya magbibigay ako ng example para mas maintindihan nyo. Next is the average. So this is the example of the formula of average. So equals average, then open parenthesis, B1, then yung colon, B12, then close parenthesis. So ang ibig sabihin naman ng average, it calculates the mean average of the values in cells from B1 through B12. So kukunin niya yung average kung ano yung laman ng B1 hanggang B12. And then, meron tayong minimum. So ang example na formula niya ay equals minimum or mean, open parenthesis, C5 to C20. So ang ibig sabihin ng minimum, kukunin niya yung pinaka mababang value sa C5 hanggang C20. So mamaya magbibigay ako ng example diyan. Then maximum, ang example na formula ng maximum ay equals max, then yung range nyo ay D1 to D10. So ang ibig sabihin naman ng maximum, hahanapin niya yung pinakamataas na value doon sa data nyo. Since ang given na range ay D1 to D10, ang hahanapin na value ay nasa D1 to D10. And then may count naman tayo at ang example ay equals count, open parenthesis, A2, colon, A18, then close parenthesis. Kapag sinabi namang count, ang hahanapin niyo naman is yung mga numeric, mga number na nasa A2 hanggang A18. So tandaan, kapag count, mga number ang hahanapin niya. And then meron tayong count A. Ang example na formula ng count A ay equals count A and then yung range nyo. So open parenthesis, then yung range, then close parenthesis. So kapag count A naman, ang ibig sabihin nito, bibilangin nyo naman yung cells na hindi empty. Na hindi siya empty, yung may laman siya. Ibig sabihin, ang bibilangin niya is yung may laman na cell or yung may data na cell. And then meron tayong tinatawag na count blank at ang example na formula ay equals count blank, open parenthesis, D22 colon D23. Kapag count blank naman o from the word blank, ang bibilangin niya ay yung mga empty cells. Next, meron tayong count if. Ang example na formula para sa count if ay equals count if, open parenthesis, then yung range nyo, for example, D23 to E24, and then F1. Ano ba yung F1 na to? Ibig sabihin, meron kang condition na ibinigay. Ang bibilangin niya is yung condition na binigay mo. For example, yung condition mo is nasa F1. So, mamaya, magbibigay ako ng example. So, yan yung mga ilan sa mga formula na pwede nating magamit sa Excel. So, ito yung example. So, i-apply natin kung ano yung gamit ng mga yan, yung sum, average, maximum, minimum, count, count block, count if, tsaka count A. So, unahin natin yung sum. So, kunin natin yung sum dito. So, ang sabi, equal sum, type nyo lang yun, then open parenthesis, then ano ba yung range na i-add nyo? So, ang technique doon, pwedeng i-highlight nyo lang to, then copy nyo pababa. Or pwede nyo naman siyang i-type na B2, then colon to B6. Kasi yung
location nung data natin is from B2 through B6. And then close parenthesis nyo lang siya. Then enter nyo. So eto ngayon yung sum from B2 to B6. So ganito rin yung gagawin nyo sa February tsaka sa March. May technique dito para hindi na kayo paulit-ulit sa formula. Ang gawin nyo, i-copy nyo lang yung formula na to. So copy nyo yan dito sa dalawang to, then i-paste nyo, control V nyo. So automatic, kukunin nyo na yung sum. Pero syempre dapat i-check nyo kung tama ba yung range. So yung 1/4 ba nasa C2? Oh yes, yung 1/4 nasa C2 hanggang C6. So tingnan natin. So kung mapapansin nyo, C2 to C6 siya. And then itong 10,000, so nasa D2 naman siya tsaka D6. So tama yung formula natin kahit kinapi natin siya. Now, sa average naman, ang formula ay equal, then average, type nyo yung word na average, open parenthesis, and then highlight nyo lang ulit to, then pababa, drag nyo. So B2 to B7, hindi, dapat B6 lang. Kasi yung sum yung 7,000. So B6 lang siya. Then close parenthesis nyo, enter. So eto ngayon yung average ng January. Now, ulitin lang natin, i-control C natin to copy this, and then control B to paste. So yan, automatic nang na-copy yung formula para mas mabilis siya. So hindi mo na kailangang i-enter paulit-ulit. Now, punta naman tayo sa maximum. So, equal maximum or max, open parenthesis, and then i-highlight nyo lang yung range. So, B2 to B6 tayo. So, ang i-display nyo dapat dito ay yung highest value. So, tingnan natin kung makikita niya. So, ang highest value dito is 1.8. So, mapapansin naman natin na ang highest value dito is 1.8. So, etong data na to, sa kulayan natin. To apply fill color, pwede nyo i-highlight, i-edit to para mas makita natin. Yan. Ito yung data natin. And then, copy nyo lang ulit natin yung formula. Then, paste nyo na lang dito, Control V, automatic, makikita nyo na kung ano yung maximum value. So, kung isi-check nyo naman, ang maximum dito is 2,200. Dito rin ay 2,200. Sa minimum naman, ang formula ay equal, minimum, open parenthesis, then yung range nyo, yung B2 to B6, then close parenthesis, then enter. So, check natin, 1,000 ba? Yes, 1,000 yung pinaka mababang value dito sa B2 to B6. So again, copy the formula, then paste it. So double check, 1/4. So tama naman siya, minimum siya dito. Then 1.8 minimum siya sa March. So actually, pwede nyo nang hindi double check. Basta tama yung formula nyo at saka yung range nyo, pwede nyo nang i-double check. Kasi 100% naman yung accuracy ng Microsoft Excel. And then count, ano ba ibig sabihin ulit ng count? Ang ibig sabihin ng count, so bibilangin niya yung mga numbers. So equals, count, open parenthesis, then yung range nyo lang ulit. So close parenthesis, enter. So 5 ba? Tama ba? So tama naman siya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 yung value niya. Or 5 yung mga numerical dito. Mamaya ipapakita natin kung ano ibig sabihin ng count block, count if, count A. So, i-copy lang din ulit natin to dito. Then paste nyo, Control B. So, 5 rin siya. Then, punta naman tayo sa count blank. Ang ibig sabihin naman ng count blank, bibilangin niya yung mga empty cell. So, kung mapapansin nyo, wala siyang empty cell. Ibig sabihin, 0 dapat ang i-display niya or blank. So, count, blank, open parenthesis, then range, then close parenthesis, enter. So, yan. 0 siya kasi wala namang blanco doon. So, copy lang.
So lahat yan ay 0 kasi walang blank doon. Mamaya na-try natin, kapag nagtanggal tayo, mag-e-empty cell tayo kung mag-o-automatic yung mga yan. And then, punta muna tayo sa count A, bago yung count if. So unahin natin tong count A. So ilipat ko lang. So yan, ano lang ako. Pwede niyong i-delete to. Sorry. Delete natin tong count A, then i-cut natin to, ilagay natin to dito. Control X ang keyboard technique ng cut. Then unahin natin yung count A. Ang ibig sabihin naman ng count A, ang bibilangin niya naman ay yung number ng cells that are not empty. So ilan bang hindi empty dito? So equal count A, then range B2 to B6, close parenthesis, enter. So 5 din ang hindi empty kasi lahat sila may laman. So 5 yung rows natin dito. So copy nyo lang din ulit to and then i-paste nyo lang siya. Now, punta tayo sa count if. Ang ibig sabihin naman ng count if, mag-assign tayo ng condition. So maglalagay tayo ng condition. For example, bibilangin niya lahat ng 1,000. So equals tayo count if, open parenthesis, yung range nyo, and then ano yung condition na ibibigay nyo? For example, ang bibilangin niya is 1,000. So ilan bang 1,000 doon? So pag ganyan, ang i-display niya ay 1 kasi isa lang yung 1,000 dito. So yun ang ibig sabihin nun. So mamaya, itry natin. Kapag dinalawa ko yung 1,000, magbabago ba siya? So copy muna natin to. Then paste. Again, keyboard technique po ng copy is Control C. Keyboard technique ng paste is Control plus B. So ayan. So napansin nyo, nag-0 siya kasi wala namang 1,000 dito. Wala siyang nakitang 1,000. Okay, now, tingnan natin kung ano yung magbabago sa count. For example, magbubura ako dito. Burahin ko yung 1, 2. So kung mapapansin nyo, ang binilang niya dito, 4 na lang. Kasi 4 yung numeric. Sa ano tayo dito tayo sa count. Sa count kayo tumingin na. So 4 na lang. At yung count blank niya nagkaroon ng 1. Kasi nagkaroon ng isang empty. And then yung count A nyo, naging 4 na lang siya kasi 4 yung may laman. And then yung count if, isa lang yung 1,000. Gawin natin tong 1,000. Tingnan natin, dapat tong count if magiging 2. Enter. So yun, naging 2 siya, kasi 2 na yung 1,000 niya. Let's say, lagyan natin to ng remen. Ano kaya magbabago? Ang mangyayari. So napansin nyo, yung count blank, syempre nagkaroon ng laman yung B3, kaya nag-0 na yung count blank at saka yung count A nyo naging 5. Kasi ang ibig sabihin ng count A, bibilangin niya lahat ng may laman na cell. Tandaan na kapag count A, ang binibilang niya yung hindi empty na cell. Kung mapapansin nyo, yung ano ba? Itong count blank, so 0 siya kasi hindi na siya empty. Again, kapag count A, bibilangin yung hindi empty. Kapag blank naman, count blank, ang binibilang ay empty cell. So try natin dito, maglagay tayo dito ng remen. Lagay tayo dito ng cruise. So kung mapapansin nyo, nagbabago siya. So naging 3 na lang yung count. Bakit? Kasi yung count, ang binibilang niya is mga numerical or mga numbers. So dito sa range natin, 3 na lang yung number niya. Yung count blank natin ay 0 kasi wala namang blanco dito. And then yung count A, 5 siya kasi 5 yung may laman. And then 0 yung count if natin. Bakit? Bakit naging 0? Kasi ang inassign natin dito is 1,000. So may nakikita ba kayong 1,000 dito? Di ba wala?
So, ibig sabihin tama yung formula natin. So, try natin. Sir, puwede bang baguhin 'tong, criteria? Yes, puwede naman baguhin 'tong criteria na 'to. Puwede niyo gawing, let's say 2,000, enter. So, ayan 1 na yung naging, 2,000. Dito naman baguhin natin, let's say, 22. Oh, 'yan. So, for example, 2 to 'to. So, magiging dalawa dapat 'yun automatic. So, 'yun yung ibig sabihin ng count if. Sir, kasi sa data ko po, puwede bang ang ilalagay ko dito is yung cell name? So, puwede siya para hindi na kayo papalit-palit ng data do'n. Oh, for example, sa count if tayo, for example, may Remen dito, and then may James, may Sheila, may Remen, count if tayo, then dito niyo i-enter for example yung, count if, nandito yung count if niya. For example lang, So, ang i-a-apply niyo, let's say, equal count if, type niyo yung count if, open parenthesis yung range niyo. So, ito yung magiging range niyo, then comma, then dito, ito yung sinasabi ko na puwede mong, ilagay yung cell name B17, diyan mo ilalagay yung hahanapin mo, and then i-close parenthesis niyo na siya. So, maglagay ako dito ng Remen. Kapag naglagay ako ng Remen dito, dapat yang 0 na 'yan, automatic maging 2. So, ayun, naging dalawa siya. So, kapag James naman, oh, isa siya. Kasi isa lang yung James na nakikita dito. Tandaan, puwede niyong, ilagay dito is cell, kahit hindi siya number. So, 'yan po yung mga ilan sa mga, Excel formulas and functions. So, kung may question kayo puwede niyo akong, i-PM at puwede niyong, pag-praktisan 'to. Puwede niyong gayahin yung mga data, then yung mga formula. So, nandito naman yung mga example na formula. Huwag niyo lang gagayahin yung range, huwag niyong gagayahin yang A4 to A10. Dapat kung ano yung, ginagamit niyong, cell or range, dapat yun ang susundin niyo. Yang mga yan, mga nakikita niyo is example lang. Basta ang tatandaan niyo, kailangan niyong sundin yung, syntax, yung formula. So, laging equal, then yung sum. Kailangan tama yung spelling, yan, yung average, yung mean, yung max, yung count. Dapat ganyan yung itong count A, kahit yung A na yan, kahit small letter, puwede rin yan. Kahit capital lahat, puwede rin yan. Basta tandaan, tama yung range na gagamitin niyo. So, yan lang muna yung discuss ko sa inyo ngayon. Thank you at sana, naintindihan niyo.